Magandang araw po sa bawat isa. Dumating na naman po muli ang araw ng ating pagtatagpo sa channel kong ito at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat lumipas ang isang linggo na taglay pa rin natin ang kabutihan niya, ang pag-iingat at patuloy na provision sa lahat ng ating pangailangan. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng bansang ito at ng bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo na naaabot ng tinig na ito. At sa araw pong ito ay may magandang balita sapagkat by Monday ay magiging moderate GCQ na ang kalagayan ng maraming bahagi ng Pilipinas at ibig sabihin nito ay mararagdagan na ang mga pwedeng gawin ng mga ating mga kababayan at magiging maluwag na ang ilang mga patakaran sa ating kinalagyan ito ng krisis na ito. At ang isang magandang balita ay maaaring magbukas na ang mga churches at di umano ay 50% pwede na magtipon sa bawat churches at nakakagalak po ang mapakinggan ang balitang yan sapagkat nakakamiss din po na sa loob almost ng 3 months ay hindi tayo nakikita-kita personal. Kaya papuri po sa Diyos, pasalamat sa Kanya sa Kanyang ginawang pagbabagong ito sa ating kalagayan. Anyway, sa umaga pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at ang naiwan ko pong series 3 weeks ago ay aking ipagpapatuloy na. Atin po kasing sinimulan ng ating isang aralin na hinango po natin sa model prayer na pinagkaloob ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. At yung verse 9 pa lang po ang ating natatalakay. Ngayon po ay aking tatalakayin ang verse 10. At nais ko pong basahin ito bago tayo manalangin. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Sa Tagalog po, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Tayo po sandaling yumukot manalangin. Ama naming sumasalangit, kami po ay lubos ang pasasalamat at kami napupuri, sumasamba, dumadakila sa iyong kalawalatian. Sa iyo pong trono kami nagpapakumbaba. Humihingi ng pagpapatawad, nagsisisi sa lahat ng maaaring nagawang kasalanan, palit, malaki, limo, kaya kung ano man pong balakid sa aming buhay, ay amin pong isinusuko sa iyo at inihingi ng tawad. Amin pong hinihiling ang basbas mo, O God, at ang pagsama muli ng iyong banal espiritu sa aming pag-aaral upang maunawaan namin ang bawat bagay na amin pong tatalakayin sa araw na ito. Ipahintulot mo po na maliwanagan ang aming isip at puso at matuto kami maragdagan ng kaalaman patungo sa paglapit at patuloy pong pagunlad sa mga bagay na nararapat naming maunawaan sa mga bagay pangkalangitan at maging sa mga bagay dito sa lupa. Salamat po, Ama. Sumayo po luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong sinimulan ng talakayin doon po sa verse 9 ng chapter 6 na kung saan po ay itinuro po ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. At ito po ay pinasimulan po natin doon sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. At atin pong pinag-aralan na isa-isa ang bawat salita na nakapaloob doon po sa verse 9. Sapagkat ito pong panalangin ito ay hindi dapat basta binabanggit sapagkat meron pong malalim na kahulugan ang bawat salita na nakapaloob dito. At nakakatuwa pong pag-aralan ang bawat bahagi nito sapagkat lalo kang mapapalapit at lalo kang lalawak ang pagkakilala sa Diyos kung matapos mong pag-aralan ang bawat salitang narito sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Na bibigyan ko po ng maikling
review ang ating pinag-aralan para po dun sa mga bago na maaaring ngayon lang nakatuon sa pag-aaral nito. Dito po sa chapter 6 verse 9 ay binanggit po, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. At napag-aralan po namin dati na yung Ama namin o yung Our Father ay pag binanggit mo ito ay dapat mo alam ang tunay na kahalagahan at kahulugan nito. At no ating pong pag-aralan sa salitang Hebrew, Aramaic, ito po ay may katumbas yung father na Ava. At sa Greek word naman po ay may katumbas po itong pater. Pater, na ibig sabihin po ay father o ama. At sa salita pong Latin, ito po ay may katumbas na padre. Yung salita pong father ay sa Latin ay padre. Ang ibig sabihin po ay daddy, papa, o ama. Ayan, o tatay. Pero sa ating pong malalim na pag-aaral, pag sinabi pong ama ay ibig sabihin po ay source at sustainer, provider. So kapag po ating tinatawag ang ating Diyos Ama sa langit ng Ama, ibig sabihin po ay parang sinasabi natin ikaw ang aming source, provider, and sustainer. Ganyan din po, napag-aralan din natin na Ama, ito po ay isang katagang nagbibigay ng idea ng malapit na relasyon sa tumatawag. So, sino ba ho ang tumatawag ng Ama kundi yung anak? At nakita ho natin sa ating pag-aaral ng mga nakalipas na araw na para maging anak ng Diyos ay kinakailangang manampalataya, maniwala sa ating Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at tanggapin siya sa iyong puso. At sabi noon John 1:12, kapag ginawa mo ito ay bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil po dito, makatatawag ka na ng Ama. Kasi tayo pong lahat ay nilalang ng Diyos. At upang tayo ay maging anak ng Diyos at makatawag ng isang sa ating Diyos Ama ng Ama ay kinakailangang, sabi ng John 1:12, ay manampalataya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa ganon, magiging anak ka ng Diyos. At napag-aralan din po natin na sabi po, Ama namin, sumasalangit ka. Ang ating Diyos na Ama ay nandun sa trono niya sa langit. Siya ho ay nasa langit, hindi kung saan saang dako, kundi siya po ay naroon sa langit. Kaya po tayo ay dapat na pag nananalangin at tinatawag ang Ama, dapat nasa puso't isip natin na ang Diyos ay naandoon sa langit at nakaluklok sa kanyang trono. At sinabi po rin na sambahin ang pangalan mo. Dapat sinasamba ang Panginoon at ang pagsamba ngayon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita sapagkat napag-aralan natin na ang tunay na pagsamba na kinaluluguran ng Diyos ay ang pag-aalay ng ating buhay na banal at kaya-aya sa kanyang harapan. At napag-aralan din po natin na upang tayo maging banal, kinakailangan atin pong tanggapin yung ginawa ni Kristo sa krus na pag-aalay ng kanyang buhay at yung ginawang pagdanak ng dugo niya ay maging ariin nating tagapaglinis sa ating lahat ng kasalanan upang tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos lamang po ang makapagpapabanal sa atin. At kaya nga po napakahalagang igalang, tanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus na pagsasakripisyo para tayo maging katanggap-tanggap at maging banal sa harapan ng ating Diyos Ama. At dapat tayong mabuhay ng may kabananan upang maging kaya-aya tayo sa ating Diyos. At ngayong araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral na ito. Sa verse 10, sinabi po rito, Thy kingdom come. Thy kingdom come. O, sa Tagalog, dumating nawa ang iyong paghahari sa amin. Mapasa amin ang iyong paghahari. At alam po ninyo sa araw nito, pag-aaralan natin kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos. At titingnan ho natin, papaano po ba natin mauunawaan ang salitang Kingdom of God and Kingdom of Heaven. At ito po kasi ay napakahalagang aralin. Marami ho kasing pagkakataon napapag-usapan yung Kingdom of Heaven and Kingdom of God, pero hindi po
nabibigyan ng pansin ang malalim na pag-aaral patungkol dito at kung papaano ho ito pinahalagahan ng ating Diyos at dapat na tingnan natin kung gaano ito kahalaga upang mapahalagahan natin sa ating buhay. Bibigyan ko po ng maikling background ang pag-aaral na ito. Dito po sa Matthew chapter 4 verse 1 to 17 ay may mga pangyayari po na naganap. Dito po sa Matthew chapter 4 ay itinala ang pagsisimula ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus. At dito po sa Matthew chapter 4, nais kong basahin ang bagay na ito. Na magkagayay inihatid ng Espiritu Santo sa Hesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Na magkagayon din nila siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuktok ng templo at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat di naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kariyan sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito po ay makikita ho natin na ang Panginoong Jesus ay nasa yugto po ng katatapos lamang ng pag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At bakit po ba siya nag-ayuno ng ganoong katagal? Kung babasahin po natin ang mga susunod ng mga talata, ito po ay kanyang ginawa sapagkat magsisimula na po siya sa kanyang pangangaral. At mamaya po sa verse 17 ay makikita po natin yan. So balit hayaan ko po ninyong aking ipaliwanag sa inyo na bago po siya magsimulang mangaral ay ipinahintulot ng ating Diyos Ama na siya ay mag-ayun ng 40 araw at 40 gabi at siya ay nagutom. At pagkatapos po nito, tinukso siya ni Satanas at 3 bagay ang napagtagumpayan ng ating Panginoon sa tuksong pinagkaloob ni Satanas. Number 1 ay yung pong test of appetite. Number 2, test of pride. And number 3, test of power. Dito po sa verse 4, sabi ho ni Satanas, gawin mong tinapay ang bato. Sabi niya. Subalit sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa pamamagitan ng salitang namumutawi sa bibig ng ating Diyos. At dito po ay napagtagumpayan niya, hindi niya sinunod ang utos ni Satanas sapagkat may masamang balak ang dyablo sa kanya. At napagtagumpayan niya ang tuksong ito. Number 2, yung pong test of pride. Sabi niya, tumalong ka, pumula rito at ikaw ay, sabi doon sa verse na sumunod ay alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Dito po ay sinusubukan ni Satanas ang ating Panginoong Jesus na hindi siya nagtagumpay din naman sapagkat sabi ng Panginoong Jesus ay huwag mong tuksohin ang ating Diyos. At hindi ho napasunod ni Satanas sa yugtong ito ang ating Panginoon Jesus.
At number 3, yun pong test of power. Sabi niya, ipagkakalo po sa iyo lahat, ang lahat ng bagay na sanlibutan ito, sumbahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. So yung test of power ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. Hindi po ako magdudwell ng mahaba dyan, background lang po ito. So dito po ay nagtagumpay ang Panginoon sa mga tuksong ito. At pagkatapos ng pagtatagumpay niya ay nagsimula na ho siyang mangaral sa panahong yaon. At sa edad pong 30 taon ay pinasimulan niya ang pangangaral. At bakit po 30 years? Sapagkat ayon po sa kaugilan ng mga Hudyo ay ang isa pong rabbi o isang guro ay kikilan lamang at pwedeng mangaral at tangkapin ang kanyang pangaral kung siya dumating na sa edad na 30 years old. At dito po, 30 years old na pang Isus, kaya ho, nagsimula na siya mangaral. At dito po ay titingnan natin, ano ho ba yung unang binigkas na pananalita pang Isus nung siya ay mangaral? At ano ba yung kanyang mission statement after na matukso siya ng Diablo at siya magtagumpay sa mga tuksong yun, ay nagsimula siya mangaral. At ano ho ba yung laman ng kanyang pangangaral? Ako po ay naniniwala na yung bagay na unang ginawa ng Panginoong Hesus ay napakalaga sapagkat kung meron pong gagawin ng isang tao na bagay na mahalaga, ayun po yung kanyang uunahin. At dito po sa verse 17, tingnan po natin ano po ba yung inuna ni Jesus Christ na sinabi na kanyang ipinarating sa mga tao. Basahin po natin. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Makikita ho natin dito na ang unang pangungusap na binigkas ng Panginoon Hesus sa kanyang pagsisimula sa ministeryo, ang sabi niya, repent, o sa Tagalog po ay mula noon ay nagpasimula mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Dito po ay binigyan ng emphasis ng Panginoong Hesus ang pagdating ng paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pangunahing mensahe ng Panginoong Hesus ay patungkol po sa Kingdom of God o paghahari ng Diyos. Malimit pong napapakinggan po natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Subalit, hindi po naunawa ng marami, ano po ba yung kingdom of God? Hindi po naging maliwanag sa marami kung ano po ba itong kingdom of God. At sa series pong ito ay ating liliwanagin ang bagay na yan. Subalit, ang nais kong bigyan ng focus sa araw na ito ay yung pong papaano mo maunawaan yung kingdom of God. Kasi kahit may paliwanag ko ang mga bagay na ito sa tulong ng Banal na Espiritu, kung hindi natin gagawin yung unang hakbang upang maunawaan ito, ay maaaring masayang din ang ating gagawing pag-aaral. At dito po ay merong binanggit ang Panginoong Hesus upang ang mga tao ay ganap na maunawaan ang kanyang ipinangangaral. At dito po ay nais kong bigyan ng emphasis yung salitang, from that time, Jesus began to preach and to say, repent. Repent. Sabi ho dito, repent, for the kingdom of God o for the kingdom of heaven is at hand. So, bago ho sabihin ng Panginoon na narito na ang paghahari ng Diyos o kaharian ng langit ay narito na o malapit na, sinabi niya na magsisi kayo, repent. Pero kung pag-aaralan po natin sa original meaning ng salitang repent dun po sa Greek word, ang ibig sabihin po ng repent ay to change your mind. To change your mind. Ibig sabihin, pag sinabing repent, dapat baguhin ang pag-iisip. To change your mind. Or to change your philosophy. To change your ideology. Napakahalaga pong unawain natin yung salitang repent. Kasi
pag naunawaan natin ito, mas maunawaan natin yung pangangaral patungkol sa paghahari o sa kaharian ng langit o paghahari ng Diyos. At yung pong salitang repent ay nangangahulugan ng pagbabago ng pag-iisip. Para bagang sinasabi kung ano ang laman ng iisip ngayon, ay dapat na baguhin mo yan. Bakit po nabanggit ng Panginoon na repent o magbago ng pag-iisip ang kanyang mga kausap during that time? Sapagkat during that time, marami pong mga paniniwala patungkol sa ating Diyos. Marami pong paniniwala patungkol sa batas ng Diyos at sa katangian at kalooban ng Diyos na mali po sa o hindi po naangkot sa tunay na katotohanan na taglay ng ating Panginoong Hesukristo. At marami po during that time ang nabubuhay sa kasalanan at maling gawa, bunga ng kanilang maling paniniwala. Kaya nararapat na mabago ang kanilang pag-iisip na iyon at matanggal sa kanilang kaisipan ang maling pagkakaunawa at maling pananaw sa kanilang buhay sa mundong ito at ang kanilang maling paniniwala patungkol sa ating Diyos. Kaya ang unang dapat nilang gawin ay mag-repent, baguhin, to change their mind. Sapagkat kung hindi mababago ang kanilang pananaw at ang kanilang kaisipan at paniniwala, hindi nila maunawaan kung ano ba itong paghahari ng Diyos o ang kaharian ng langit. At patutunayan ko po sa inyo na ito po ay totoo na ano po ba ang mga dapat na alisin sa kaisipan ng mga taong ito. I-detalye po natin ito. Puntahan po natin yung Galatia 5:19. Ito po ay malimit na ituturo at nababasa ng mga mag-aaral ng Biblia. Ang sabi po rito sa Galatia 5:19, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay amang ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panidubugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipalaala sa inyo, tulad sa ating pagpapalala ng una sa inyo, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Tingnan nun ninyo, ang mga talatang nabanggit ay tumutukoy po sa mga bagay na pangkaraniwang kinasanayang gawin ng mga tao sa mundong ito. Ang mga kalayawan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagtatalo, panibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, kapalaghilian, paglalasing, at iba pang mga katulad dito. Ito po yung laman ng isip at puso ng maraming tao. Ito na po yung kinasanayan ng maraming tao. Kaya po, kung hindi po ito maaalis sa kaisipan ng tao, hindi niya mararanasan at maunawaan at ma-experience yung tinatawag na paghahari ng Diyos. Hindi lamang sa panahon ngayon, kundi sa darating na panahon. Sapagkat ang paghahari po ng Diyos ay hindi lang po ngayon. Ito po ay pangwalang hanggan sa darating na pagtatapos ng mundong ito, ay doon natin mararanasan ang kabuuan ng pangwalang hanggang paghahari ng Diyos. Subalit sa panahon ngayon ay lalong itong panahon ng Panginoon, sinabi niya mismo mula sa kanyang bibig ay dumating na ang paghahari ng Diyos. Kaya dapat na mag-repent ang mga tao, magbago ng pag-iisip, baguhin ang kanilang mga pananaw at paniniwala na hindi kaayon sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ho, napakahalaga na ang bawat kaisipan natin ay magkaroon ng pagbabago. We need to change our mind, our philosophy, our ideology. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang pagbabago ng ating kaisipan, mahihirapan po nating ma-experience ang paghahari ng ating Diyos. At hindi natin mapapasok, hindi natin mararanasan ang
paghahari at kaharian ng Diyos. Kaya po, napakahalaga ng bawat isa sa atin ay pinag-iisipan ano ho ba ang kasalukuyang kalagayan ng ating kaisipan. Dito po ba sa ating kaisipan, andyan po ba ang mga pagkainggit, pagkagalit, pagkapuot, mga kalayawan? Nasa tuwi-tuwi na yan ang kinatutuwaan ng maraming mga tao, langgit ng mga kabataan yan, mga kalayawan, mga paglalasing na tuwang-tuwang gawin ng maraming kalalakihan, even mga kababayan din, mga panidibugho, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtatalo, at iba pa, napakarami pa po nito. Ito po ang karaniwang nasa puso't isip ng maraming tao ngayon. At kung tutuusin natin, nung sabihin ng Panginoon Jesus na, repent, for the kingdom of God is at hand. Napakalagang unawain yung salitang repent, na ang ibig sabihin ng ating Panginoon, baguhin ang ating kaisipan, ang way of thinking, ang ating mga filosofiya, ang ating mga bagay na nasa ating puso, sapagkat siya'y magiging hadlang kung hindi natin yan mababago sa tulong ng Panginoong Diyos, ay hindi natin maranasan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Magiging malaking hadlang ang mga bagay na yan. At bilang dagdag na patotoo, tingnan ho ninyo, kinuwentohan po ng Panginoong Hesus. Isang gabi, ay pinuntahan po ng isang pinunong pangreliyon ang ating Panginoong Hesus, ang nagngangalang Nicodemo. Dito po sa John chapter 3, verse 3. Simulan na po natin sa verse 1. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinasabi sa kanya, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tayo ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi sa iyo, malibang isang tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan po natin, si Nicodemo, isa hong pinunong Hudyo. Siya po ay may katungkulan ho sa kanyang reliyong kinabibilangan. Mataas ang kanyang katungkulan sa Sanhedrin. Alam nila ang mga batas patungkol ho sa kautusan ng Diyos. Subalit, pagdating po sa paghahari ng Diyos at sa kahari ng Diyos, wala pong kamalayan ang taong ito. Kaya nga ho, tingnan nyo, mga dito, nakakatuwa, ang nakakapagtaka, pagdating po sa verse 12, sabi po ng Panginoon, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So, makikita ho natin dito na napansin ho ni Jesus Christ, na ating Panginoon, na si Nicodemo bilang isang pinunong pangreliyon, hindi niya naunawaan ang mga bagay panlangit na sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga ho sa verse 9, balikan po natin, sumagot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Tingnan po natin, ang itinuturo po ng Panginoon Hesus patungkol sa kaharian ng Diyos at paghahari ng Diyos, hindi naunawaan ng isang guro sa napangreliyon. Sabi ng Panginoon Hesus, isa ka pa namang guro, ngunit hindi mo naunawaan ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Kaya po, kung hindi po mababago ang pananaw, ang ideolohiya, ang filosofiya ng isang tao, kung hindi niya ito isusuko sa pananaw ng Panginoon Hesus upang tanggapin ang panibagong kaalaman na nagmumula sa Panginoon Hesus, hindi niya maunawaan ang patungkol sa paghahari ng Diyos at patungkol sa kaharian ng Diyos.
Kaya napakalaga pong baguhin ang laman ng ating kaisipan at ating puso. Sapagkat kung hindi natin gagawin yun, hindi natin maunawaan kung gaano kahalaga at kung ano ba itong paghahari at ang kaharian ng Diyos. Ito pa naman ang pangunahing pananalita sa pagsisimula ng Panginoon Hesus nung siya'y mangaral. Hindi niya binanggit kung anumang ibang bagay, kundi ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat ito pong kaharian ng Diyos at ang paghahari niya ay napakahalagang maunawaan ng tao. Sapagkat, alam mo ninyo, doon po sa Genesis chapter 1 verse 26, nung lalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, lalangin natin ng Diyos ang tao ayon sa ating wangis. At ating bigyan sila ng kapamalaan sa lahat ng mga hayop, ibon, mga pananim, at lahat ng bagay na tumutubo sa lupa, nasa ipapawid, ay bigyan natin sila ng kapamahalaan. More or less, pinaraphrase ko na lang po yun. So, ibig sabihin, ang lupang ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa tao. At upang pamahalaan. At sa pamamahala ng tao sa lupa, ay kinakailangan ng tao ang tulong mula sa langit. At dahil po dito, para liwanagin pang mabuti, dito po sa awit 115, talatang 16, ay mapabasa po natin ang mga bagay na ito sa Psalms 115, verse 16. At ito po ang wika. Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng tao. Ibinigay ng Diyos ang lupa sa mga tao. Subalit ang langit at ang mga langit, ang sabi dito, yung heaven, ay kanyahong territory, kanyahong bahagi na kung saan po ay pinamumunuan. Subalit ang lupa ay ipinagkatiwala niya sa mga tao. At habang tayo nandito sa lupa, ay nararapat nating tingnan na ang langit po ay malaki ang bahagi sa pagpapatakbo ng lupang ito. At dito po sa ating series, sa Matthew chapter 6 verse 10, ang sabi po rito ay mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa parang nasa langit. Dito po ay sinasabing ang kaharian ng langit, sabi ng Panginoon Hesus, ipanalangin ninyo na mapasa atin, mapa dito sa lupa. At sa atin pong pagmamanage sa mundong ito ay dapat din nating inuunawa ang mga bagay na panlangit, na kung saan naandoon ang ating kinikilalang Diyos Ama, na kung saan ay nagsasabing ang paghahari ng Diyos ay dapat na ating inuuna at pinagsisikapang alamin. At upang ito'y ating maunawaang mabuti, kinakailangang baguhin natin ang ating mga pananaw, ang ating mga paniniwala. Isuko ito sa harapan ng Diyos upang ang panibagong kalamang nagmumula sa ating Panginoon ang siya nating tanggapin. At ang kalamang yon ay tumutukoy po sa paghahari at kaharian ng Diyos. Kaya nga po sa pag-aaral nito ay unti-unti nating tutuklasin. Ano ho ba ang kaharian ng Diyos? Ano ho ba ang paghahari ng Diyos? Alam mo ninyo, may dalawang bagay tayong
maunawaan sa salita ng Diyos. Pag binasa po natin ang Matthew, malimit pong banggitin dito ang Kingdom of Heaven. Pero pagkatapos po ng aklat ng Matthew, ang sumunod na po dito ay malimit na pong banggitin ang Kingdom of God. Yung po bang Kingdom of Heaven at Kingdom of God ay parehas? Yan po ay ating pag-aaralan sa mga susunod na pag-aaral. Ngunit sa panahong ito, dahil napakaikli ng oras sa ating pag-aaral, ay nais ko po munang ipaunawa sa bawat isa upang maunawaan natin ang Kingdom of Heaven and Kingdom of God at kung ano ang kaugnayan nito sa atin. Kinakailangan po nating pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng ating kaisipan. Dapat po nating itakwil ang mga pananaw na ating kinagisnan at mga bagay na maaaring hahadlang sa pag-unawa natin sa paghahari ng Diyos at sa kanyang kaharian. At alam mo ninyo na ang mga bagay na kinahumalingan ng mundong ito ang siyang humahadlang upang ang makalangit na bagay, ang makadiyos na bagay, ang mga espiritual na bagay ay hindi natin maunawaan. Alam mo ninyo, kaya nga sinabi sa 1 John chapter 2 verses 14 to 17 na talagang ang tao po kapag nakipagkaibigan sa salimbutang ito ay hindi niya maunawaan ang kalooban ng ating amang sumasalangit. Kaya nga po kung kinahumalingan natin ang mga gawa ng laman na nabanggit sa kanina, na nabanggit ko kanina at ating nabasa sa Galatians chapter 5 verse 19, at napakarami po yung mga gawa ng lamang yaon. Kapag ang tao ay nananatili sa kalagayang yaon, hindi siya makapapasok sa kaharian Diyos at hindi niya maunawaan at maranasan kung ano yung paghahari ng Diyos. Kaya kailangan tayo ay makawala doon sa mga bagay na yon. Sapagkat kung hindi tayo makakawala sa mga bagay na yon, mahihirapan po tayong maunawaan kung ano yung Kingdom of Heaven and Kingdom of God. At kung ano ang relationship noon sa ating mga tao dito sa lupa. Tandaan po natin na ang langit ay teritoryo ng Diyos. Sabi ho niya sa awit 116 mga talatang 115 mga talatang 16. Ang mga langit ay kanyang teritoryo. Subalit ang lupa ay ipinagkaloob niya sa mga tao. Subalit ang lupang ito na ating kinalalagyan na kung saan tayo nabubuhay ay may malaking bahagi ang kalangitan na kung saan naandun ang Diyos na meron pong tinatawag na kalooban na dapat matupad dito sa lupa. At papaano natin matatanggap ang mga bagay na yun kung ang ating kaisipan ay hindi pa nababago? Kaya po, inuna ng Panginoon Jesus yung salitang repent, for the kingdom of God is at hand. Repent. Magbago ng pag-iisip sapagkat narito na ang paghahari o ang kaharian ng langit. Paano nating maunawaan yun? Repent. Baguhin ang ating pag-iisip, ang ating mga filosofiya, ang mga maling pananaw. Katulad po ni Nicodemo, alam niya ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi niya maunawaan yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kaharian ng Diyos? Sabi nga ng Panginoong Hesus, guro ka pa naman, ngunit hindi mo naunawaan ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Unless a man be born again, he will never see the kingdom of God. Hindi alam ni Nicodemo ang bagay na ito. Pinunong pangririyon. Siya po isang pinuno, isang rabay, isang guro. Subalit hindi niya naunawahan ang mga bagay na ito. Kaya nga po, tayo mga simpleng tao, katulad ni Nicodemo, kailangan natin ng pagsisisi. Na ang kalugan ng pagsisising yun ay ang pagbabago ng ating pag-iisip. Way of our thinking, our philosophy, our ideology. Yung mga itinuro sa ating mga maling pananaw ay dapat nating talikuran. Ang mga maling gawa na nasa ating
buhay ay dapat nating talikuran. Sapagkat sinabi nga po, kapag iyaan ay nasa atin, hindi tayo makapapasok sa karya ng Diyos. Hindi natin ma-experience ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, maging sa kabilang buhay balang araw. Kaya, mga kapatid, mga kababayan at mga magulang, sinasabi po sa model prayer, Thy kingdom come. Dumating nawa ang iyong paghahari dito sa lupa. Pero dumating na yon. Pero ang tanong, naunawaan ba yon ng maraming tao? Siguro po kung naunawaan ng maraming tao na dumating na ang paghahari ng Diyos na yon, siguro po hindi ganito ang kalagayan ng mundo. Na maraming tao ang patuloy na napupuot sa kanyang kapwa. Maraming tao ang makasarili. Maraming tao nabubuhay sa kalayawan. Walang taros na pagsasaya. Walang taros na wala hong pagmamalasakit sa iba. Mga taong mapanghusga. Taong puno ng galit. Mamamatay tao. Na kung saan po sa panahon ngayon nakakatakot lumabas pagkat mapanganib. Pero sabi ng Panginoon, dumating na ang paghahari ng Diyos. Pero kung ito'y dumating na at ang Diyos ay naghahari sa puso ng tao, bakit ganito ang nangyayari? Ibig sabihin, hindi naunawaan ng maraming tao kung anong ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Bakit? Hindi kasi nila binago at ipinabago sa ating Diyos ang laman ng kanilang pag-iisip. Hindi sila nagbago ng kanilang pananaw, ng kanilang mga filosofiya, ng kanilang mga ideology. At dahil doon, nanatili ang tao sa kanilang maling pamumuhay. At naghihirap ngayon, nagdurusa ngayon sa maraming masasamang bagay. Bakit po? Hindi nila tinanggap ang paghahari na inaalok ng Diyos. Mga kapatid, sa susunod nating pag-aaral, simpleng introductory lamang po ito. Doon po sa Thy kingdom come. Ipinapaunawa ko lamang po na baka po isa sa atin o sino man sa atin ay nabubuhay sa maling uri ng buhay, ideolohiya at pananaw, paniniwala. Hindi mo maunawaan ang itinuturo ng ating Panginoon na kingdom of heaven, kingdom of God. Hindi mo yan maunawaan hanggat hindi ka nagbabago ng iyong pag-iisip. Kaya napakahalaga sa oras ito at sa mga darating na panahon na ang iyong kaisipan ay mabago. At pwede mong simulan sa gabi, sa araw na ito. Isuko mo ang iyong buhay, ang iyong kaisipan, ng iyong puso sa harapan ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko ng iyong pagpapatawad, ng iyong pagbabago sa aking kaisipan at puso. Sapagkat hindi ko pala maunawaan at hindi ako makapapasok sa iyong paghahari at sa iyong kaharian kung hindi ako magbabago ng aking pag-iisip, ng aking kaisipan. Yun ang susi upang maunawaan mo ang paghahari ng ating Diyos. Marami sa mundong ito ang may kanya-kanyang paniniwala at reliyon. Pero nakapagtataka sa dinami-dami ng reliyon sa mundong ito, bakit napakagulo ng mundo? Isa lang ho ang ibig sabihin niya. Hindi ko nila naunawaan ang sinabi ng Panginoon Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Ikaw at ako ay dapat makaunawa sa paghahari ng ating Diyos. Kailangan mo ang ating Diyos. Kailangan mong makapasok sa kaharian at paghahari ng ating Diyos.
Pero iisa ang daan dyan. Ang baguhin ay yung pag-iisip. At si Jesus ay malaki, may tutulong para mabago ang ating pag-iisip, ang laman ng ating puso. Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin upang mabago ang lahat ng bagay na nasa ating pagkatao. Ipinangako niya yan. Ang sino mang maniniwala at mananampalataya sa Kanya ay Kanyang babaguhin. Bibigyan ng bagong pagkatao. At kung tayo ay nabago na niya, doon pa lamang natin unti-unting maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos na sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi na po ako magpapakatagal. Nasa introductory pa lamang tayo ng verse 10 ng chapter 6 ng Matthew. Thy kingdom come. At sa susunod po nating pag-aaral, katulad ng aking nabanggit kanina, pag-aaral natin, what is the kingdom of heaven? What is the kingdom of God? And what is the meaning of kingdom? Marami pong bumabanggit ng salitang kingdom pero hindi naunuan ano ba yung kingdom. Nakapaloob po yan sa ating mahabang pag-aaral. Subalit maunawaan mo lamang yon, mga bagay na yan, kung magkakaroon ka ng pagkaunawa sa pagbabago ng iyong pag-iisip. You need to repent. You need to change your mind. The way of your thinking. Your philosophy. Your ideology must be changed in order for you to understand what is the meaning of kingdom of heaven, kingdom of God, and what is the kingdom itself. Salamat po mga gulang, mga kapatid. Nawa po ay pahalagahan natin ang bagay na ito. Wala hong matalinong tao sa harapan ng Diyos. Kung hindi niya babaguhin ang kanyang pananaw, hindi niya maunawaan ang mga espiritual na bagay. Si Nicodemo, isang pinunong pangreliyon ng Judaismo. Guro, tagapagturo ng batas. Pero hindi niya alam ang mga sinasabi ni Jesus. Sa ating mga mananampalataya, napakahalaga ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Sapagkat sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, o sa Hebrews 1:1 hanggang 2. Noong unang panahon, nangusap ang Diyos Ama sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa panahon ngayon, sa huling panahon, ang ating Diyos Ama'y nangungusap at nangusap sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya napakahalagang unawain ang mga itinuturo at katuruan ng ating Panginoong Jesus na nakapagtataka na mga yung pinunong pangreliyon ng kanyang kapanahunan ay hindi siya maunuan. Hindi alam ang mga katotohanan ng kanyang sinasabi. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, repent, magbago ka ng iyong pag-iisip. Change your mind. Change your philosophy. At yun po ang ating gagawin. At ako po iaasa na sa iyong pag-iisa, sa iyong silid, ikaw ay dudulo sa Panginoon. Sasabihin mo, Panginoon, Lord, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Linisin mo ang aking kaisipan at puso. Baguhin mo ang aking kaisipan. Hayaan mo ang aking kaisipan ay maging ayon sa nilalaman ng iyong puso at isip, O Diyos. Isinusuko ko ang lahat ng aking bahagi ng buhay. Ang uri ng aking pamumuhay. Nahahadlang upang maunawaan ko ang iyong paghahari at ang iyong kaharian. Kung iyong
gagawin at sasabihin sa Panginoon ng mga bagay na yan. Ako'y nakasisigurado na babaguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. At unti-unti mong maunawaan, kaibigan, mga magulang, ang mga batas, kautusan na ibinabahagi at ibinahagi ng ating Panginoon Jesus na hindi naunawaan ng ibang mga tao during His time and even our time. Huwag po natin sayangin ang panahon. Sa patuloy po nating pag-aaral, tulutan po ninyo na inyo pong maunawaan ang mga pag-aaral nating ginagawa. Mangyayari po yan kung ginawa po ninyo at gagawin ang sinabi ko kanina. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Diyos at nawa ay panatiliin tayo ng Diyos na ligtas sa ating kinalalagyan at magkaroon tayo ng bukas na puso sa mga pagpapala na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat. Tayo po yumuko at manalangin. Maraming banal, marami pong salamat sa introductory na pag-aaral o introduction sa aming pag-aaral sa verse 10 ng Matthew chapter 6, Thy kingdom come. Tunay nga po na iyong iniutos sa mga mananalangin na hilingin na maghari nawa ang Diyos dito sa lupa. At ang paghaharing yun ay napakahalaga. Subalit upang maunawa namin yun, kailangan namin magbago ng pag-iisip. Sapagkat ang mga bagay na aming natutunan noon, karaniwan po ay taliwas sa iyong itinuturo sa iyong salita. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na may saayos ang aming pag-iisip. Salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa susunod pong linggo ay detalye po nating pag-aaralan ang ating series na ito. Nasa introduction pa lang po tayo kaya medyo maikli at kulang pa po sa mga detalye ang ginawa nating pag-aaral. Nais ko lamang pong bigyan ng emphasis na sa susunod na pag-aaral, nakapokus po ang ating pag-aaral patungkol po sa Kingdom of God, Kingdom of Heaven, and the word Kingdom itself. Pag-aaralan po natin ang tatlong yan. Yan po yung malimit nating mapakinggan, pero kung tatanungin po kayo, anong kahulugan yan, laging kulang po ang kasagutan sa bagay na yan. Pero hindi po natin pahintulutan yun na ganun lagi na kulang ating kaalaman at impormasyon patungkol sa bagay na yan. Sisikapin po natin sa tulong ng Diyos na maging malawak, malalim ang ating kaalaman patungkol sa tatlong nabanggit. Salamat po sa inyong lahat. God bless you po at nawa ay magkaroon kayo ng masayang mga araw pa at mga oras sa mga darating na mga linggo at panahon. Salamat po. To God be the glory. Amen and amen.